Itinakwil ako ng sarili kong dugo sa gitna ng malakas na ulan habang nagpapakasasa si Paulo at ang asawa niyang si Cynthia sa yaman ko. Itinapon nila ako sa kalsada na parang basurang nakakasagabal. Isang malaking pagkakamali. Paulo, ang kamay na nag-alaga sa'yo, ang siya ring babawi sa bawat sentimo ng karangyaan mo. Maghanda ka, dahil ang ulan na ito ang maghuhugas sa iyong kapalaluan. Kaya mo bang mabuhay nang wala ang pangalang ipinahiram ko lang? Ngayon, magsisimula na ang iyong paghuhukom. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ang sabi ko, lumabas ka na rito dahil nakakasuka ang amoy ng langis na ipinapahid mo sa katawan mo. You're making the whole living room smell like a hospital, Rosa. Ang boses ni Cynthia ay matalim. Parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng marangyang mansyon. Sa gitna ng malawak na sala na may sahig na yari sa mamahaling marmol, nananatiling nakaluhod si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod at rayuma ay mahigpit na nakahawak sa basahang-basa. Pinilit niyang tiisin ang hapdi ng kanyang mga tuhod na sa bawat pagkilos ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Kagagaling lang niya sa kusina. Sa kabila ng panghihina ng katawan, tiniis ni Rosa ang init ng kalan para lamang maipagluto ang anak niyang si Paulo ng paborito nitong sinigang na baboy. Gusto niyang sorpresahin ang anak, gusto niyang ipadama rito na kahit sa gitna ng kanyang pagpapanggap bilang isang mahirap na ina, ang pag-ibig niya ay nananatiling sagana. Ngunit ang bango ng sinigang na pinaghirapan niya ay tila naging amoy ng basura sa ilong ng kanyang manugang. Pasensya ka na, Cynthia. Masakit lang kasi ang mga binti ko kaya nagpahid ako ng kaunting haplas. Mahinang tugon ni Rosa. Ang boses niya ay gumaralgal, tila isang tuyong dahon na nayapakan. Lalong nagapoy ang mga mata ni Cynthia. Humakbang ito palapit. Ang kanyang mamahaling takong ay lumikha ng matitigas na tunog sa marmol. Bawat hakbang ay tila pag-apak sa natitirang dangal ng matanda. I don't care. At wag mo akong tawaging Cynthia lang. I told you to address me properly. Ni hindi mo nga kayang bumili ng sarili mong sabon, tapos magrereklamo ka ng sakit ng katawan. If you can't be useful here, then leave. Kasabay ng mga salitang yon, itinulak ni Cynthia ang timba ng tubig na nasa tabi ni Rosa. Kumalat ang maruming tubig sa sahig, nabasa ang laylayan ng kupas na duster ng matanda. Hindi gumalaw si Rosa. Nanatili siyang nakayuko, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa basang sahig. Isang babaeng mukhang lantang gulay, malayo sa tunay niyang pagkatao bilang reyna ng isang imperyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Paulo. Bit-bit nito ang kanyang leather briefcase. Ang mukha ay bakas ang pagod mula sa opisina. Nabuhayan ng loob si Rosa. Tumingala siya, umaasang sa mga mata ng kanyang anak ay makakakita siya ng kahit katiting na habag. Paulo, anak, ang asawa mo. Ikbi ni Rosa habang pilit na tumatayo. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, itinaas ni Paulo ang kanyang kamay upang patigilin ang ina. Hindi man lang ito tumingin sa basa at maruming hitsura ni Rosa. Mom, please, pagod ako sa trabaho. Can't you just follow what Cynthia says? Nakakahiya sa mga kapitbahay kung pati ang paglilinis ng bahay ay pag-aawayan niyo pa. You should be thankful we let you stay here. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Rosa sa narinig. Ang bawat salita ni Paulo ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na pangarap. Ang anak na dati ay karga-karga niya. Ang anak na itinaguyod niya sa pamamagitan ng dugo at pawis, ngayon ay tila hindi na siya kilala. Ang pasasalamat na hinahanap niya ay napalitan ng isang malaking utang na loob na isinusumbat sa kanya. Anak, nagluto ako ng sinigang para sa'yo. Alam kong paborito mo yon. Pabulong na wika ni Rosa. Umaasang ang alaala ng kanilang kahapon ay magpapalambot sa matigas na puso ni Paulo. I ate already.
May dinner meeting kami ni Cynthia sa isang five-star restaurant mamaya. Kaya wag mo na kaming hintayin. Malamig na sagot ni Paulo habang inaayos ang kanyang kurbata. At nga pala, Cynthia is right. Maybe it's time for us to find a better place for you. Isang lugar kung saan may mag-aalaga sa'yo ng tama. A home for the aged, perhaps. Ang mga salitang yun ay tila isang huling hantungan para kay Rosa. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang mga tuhod, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang lalaking binihisan niya ng ginto. Ngunit ang kalooban pala ay naging tanso. Nakaluhod muli si Rosa sa gitna ng basang marmol, habang ang mag-asawa ay naglalakad palayo patungo sa itaas, nagtatawanan at tila walang pakialam sa matandang iniwan nila sa dilim. Ang kamay ni Rosa ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang kupas na damit ay nakatago ang isang maliit na susi. Ang susi na may kakayahang bawiin ang lahat ng karangyaan na tinatamasa ni Paulo sa isang iglap. Ito na ba ang dulo ng aking pagtitiis? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang pait ng aking sariling kabutihan bago ko ilabas ang bagsik ng aking katotohanan? Habang pinagmamasdan ni Rosa ang kanyang mga nanginginig na daliri, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Paulo, kung bukas ay magising kang wala na ang lahat sa'yo, sino na lang ang matitira sa tabi mo? Biglang tumunog ang telepono sa sala at sa gitna ng katahimikan, ang boses ng katulong ay narinig na sumigaw mula sa kusina. Ma'am Cynthia, may sulat po rito mula sa bangko. Final notice na raw po ng utang nyo. Nasaan ang alahas ko? Rosa, ilabas mo ang ninakaw mo. Huwag kang magkunwaring bingi dahil alam kong narinig mo ako. Ang matinis na sigaw ni Cynthia ay gumalabaw sa maliit at madilim na silid na nagsisilbing labandera area at pahingahan ni Aling Rosa. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Rosa ang isang lumang karayom at sinulid. Maingat niyang tinatahi ang isang punit sa lumang barong ni Paulo, ang barong na isinuot nito noong graduate ito sa kolehiyo, na itinago ni Rosa sa loob ng maraming taon bilang simbolo ng kanyang tagumpay bilang ina. Ngunit ang bawat tahi ng pagmamahal ay tila pinigtas ng malupit na akusasyon ng kanyang manugang. Dahas na pumasok si Cynthia sa silid, kasunod ang dalawang katulong na nakayuko at bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Huwag kang magmaang-maangan. Matanda ka. Nawawala ang diamond earrings ko na nasa ibabaw lang ng dresser ko kaninang umaga. Ikaw lang ang huling pumasok doon para magligpit ng hinigaan namin. Wala akong kinuha, Cynthia. Hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw, lalo na sa sarili kong anak. Mahinahong sagot ni Rosa, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyong naglalaro sa kanyang dibdib. Ipinatong niya ang barong ni Paulo sa isang silya, tila pilit na pinoprotektahan ito mula sa dumi ng kasinungalingang ibinabato sa kanya. Anak, huwag mong gamitin ang salitang yan para makatakas ka. Magnanakaw ka. Isang hampas lupang magnanakaw. Galit na hinalughog ni Cynthia ang maliit na cabinet ni Rosa. Itinapon nito sa sahig ang mga kakaunting damit ng matanda, mga duster na kupas, mga panyong luma, at ang maliit na kahon ng mga gamot sa rayuma. Nasaan? Nasaan ang hikaw ko? Dumating si Paulo sa gitna ng kaguluhan. Sa halip na awatin ng asawa, tumayo lamang siya sa may pintuan. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-aalala para sa kanyang ina, kundi ng labis na pagkapahiya. Ma, itigil na natin ito. Ibalik mo na ang hikaw ni Cynthia. Ayoko ng iskandalo rito sa bahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga katulong? Ano na lang ang sasabihin ng mga board members kapag nalaman nilang ang sarili kong ina ay kumukuha ng hindi sa kanya? Napatingin si Rosa sa kanyang anak. Ang bawat salita ni Paulo ay parang isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Paulo, pati ba naman ikaw? Naniniwala ka sa kanila?
Ako ang nagpalaki sa'yo. Alam mo kung paano ko itinanim sa puso mo ang dangal. Lumapit si Paulo sa kanyang ina. Ang kanyang muka ay seryoso at malamig. Ang dangal ay hindi nakikita sa salita, ma. Nakikita ito sa katotohanan. Maawa ka naman sa posisyon ko. Just, just give it back. Sasabihin ko na lang kay Cynthia na napulot mo lang o nakalimutan mo lang ibalik. Please, ma, para sa akin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang pakiusap ni Paulo ay hindi pakiusap ng isang nagmamalasakit na anak, kundi isang utos mula sa isang taong ang tanging iniisip ay ang sariling imahe. Hindi makapaniwala si Rosa. Ang anak na dati ay umiiyak sa kanyang kandungan kapag nadadapa. Ngayon ay siya pang tumutulak sa kanya sa putikan ng kahihiyan. Wala akong ibibigay dahil wala akong kinuha. Paninindigan ni Rosa. Ang kanyang tinig ay naging matatag sa gitna ng kanyang pagluha. Mamatay man ako sa gutom, hinding-hindi ko madudumihan ang pangalang iniwan ng tatay mo. Dahil sa sagot na yon, tila nawalan ng kontrol si Cynthia. Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit siya kay Rosa at isang malakas na tunog ng palad ang bumaon sa pisngi ng matanda. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng bahagyang pagkahilo kay Rosa at ang kanyang katawan ay napasandal sa matigas na dingding. Nanatiling tahimik ang buong silid, maging ang mga katulong ay napasinghap sa gulat. Ngunit ang pinakamasakit para kay Rosa ay hindi ang hapdi sa kanyang pisngi, kundi ang kawalan ng pagkilos ni Paulo. Nanatili itong nakatayo, nakatingin sa malayo. Tila mas pinipiling maging bulag at bingi sa kalapastangan ng ginagawa sa kanyang sariling ina. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Paulo. Isang titig na puno ng pait, pagkadismaya, at isang lihim na desisyong nagsisimula ng mabuo. Tapos na ang pagtitimpi ko. Bulong ni Rosa sa kanyang sarili, isang bulong na hindi narinig ng sino man sa silid, ngunit umalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Kinuha ni Cynthia ang lumang barong ni Paulo na nasa silya at buong pait na itinapon ito sa sahig bago tuluyang lumabas ng silid. Humanap ka ng paraan para makuha ang hikaw na yon, Paulo. Kung hindi, ang matandang yan ang palalayasin ko sa bahay na ito. Naiwan si Rosa at Paulo sa silid. Lumapit si Paulo ng bahagya, tila may sasabihin, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay itinaas ni Rosa ang kanyang kamay, ang kamay na may bahid pa ng sinulid at karayom, at itinuro ang pinto. Lumabas ka, Paulo. Lumabas ka bago ko malimutan na anak kita. Ang malamig na utos ni Rosa ay nagpatindig ng balahibo sa balat ng kanyang anak. Habang naglalakad palayo si Paulo, naiwan si Rosa na mag-isa sa dilim. Dahan-dahan niyang pinulot ang lumang barong mula sa sahig, pinagpag ang alikabok, at sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, tinatawagan na niya ang kanyang abogado. Isang huling pagkakataon na lamang ang ibibigay niya, isang huling unos na susubok kung may natitira pa bang puso ang kanyang anak bago niya tuluyang bawiin ang mundong ipinahiram niya rito. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Rosa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang tao sa labas ng bintana ang nakakita sa lahat. At ang taong iyon ay may hawak na ebidensyang magpapabago sa lahat ng plano ni Cynthia. Nanatili ang katahimikan sa loob ng maliit na silid. Isang katahimikang kasing bigat ng mga serye ng alaala na nagsimulang dumaloy sa isipan ni Aling Rosa. Habang hinahaplos niya ang kanyang namamagang pisngi, ang kanyang paningin ay tila lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang gunita. Sa isang panahong ang bawat patak ng kanyang pawis ay itinuturing niyang ginto para sa kinabukasan ng kanyang anak. Tila bumalik ang kanyang diwa 30 taon na ang nakalilipas. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng sikat ng araw sa kanyang likuran habang nakayuko siya sa harap ng isang malaking batya.
Naglalaba ng mga damit ng ibang tao hanggang sa mamuti at mangulubot ang kanyang mga daliri. Tandang-tanda pa niya ang bawat gabi na hindi siya natutulog, nagtatahi ng mga basahan sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, makalikom lamang ng sapat na halaga para sa tuition fee ni Paulo. Sa bawat kalyo sa kanyang kamay, may katumbas na pangarap na balang araw, ang kanyang anak ay hindi na muling makakaranas ng gutom at hirap. Lahat para sa iyo, Paulo. Lahat ibibigay ko. Bulong niya noon sa natutulog na paslit. Ipinangako niya sa sarili na kahit dumaan siya sa butas ng karayom, sisiguraduhin niyang ang kanyang anak ay maglalakad sa kalsadang sementado ng ginhawa. Nabalik lamang ang diwa ni Rosa nang marinig ang yabag ng mga paa ni Paulo na pabalik-balik sa pasilyo sa labas ng kanyang silid. May kung anong kabalisahan sa bawat hakbang nito. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo na may hawak na ilang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa kanina. Ang kurbata nito ay maluwag na at ang pawis sa kanyang noo ay hindi galing sa init, kundi sa matinding pressure. Ma, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Paulo. Hindi siya tumingin sa namumulang pisngi ng ina. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa mga papel na hawak niya. Cynthia told me about the debts. Medyo naging malaki ang nagastos namin sa huling expansion ng kumpanya at may mga creditors na naghahanap ng collateral. I remember, may mga properties pa na nakapangalan sa'yo mula kay Papa, di ba? Isang mapait na pait ang gumuhit sa mga labi ni Rosa. Alam niya ang totoo. Hindi expansion ang dahilan, kundi ang maluho at iresponsableng pamumuhay ni Cynthia na konsentido naman ni Paulo. Ano ang gusto mong gawin ko, anak? I have these papers here. It's just for the management of the estate para hindi na tayo mahirapan sa mga taxes at para maayos ang cash flow ng pamilya. It's for the future of this house, Ma. You just need to sign this so I can handle everything. Mabilis na paliwanag ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Tila ba ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang ina na mag-isip. Tiningnan ni Rosa ang mga dokumento. Sa ilalim ng kanyang pagpapanggap, kabisado niya ang bawat letra ng batas at negosyo. Alam niya na ang mga papel na ito, kapag pinirmahan, ay maglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa kanya. Ngunit sa paraang akala ni Paulo ay siya ang makikinabang. Ito ang huling pagsubok. Kung babasahin lang sana ni Paulo ang nilalaman, kung magtatanong lang sana ito nang may malasakit, baka magbago pa ang isip ni Rosa. Sigurado ka ba rito, Paulo? Binasa mo ba ng maayos ang bawat pahina? Tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may lalim. Ma, trust me. I'm a businessman. Wala akong oras para basahin ang bawat line na ng legal jargon na yan. Basta ang mahalaga, mailigtas natin ang finances natin bago pa malaman ng iba na may problema tayo. Just sign it. Singhal ni Paulo, halata ang kawalan ng pasensya. Para sa kanya, ang kanyang ina ay isa lamang matandang walang alam sa takbo ng mundo. Kinuha ni Rosa ang panulat. Sa bawat linyang binuo ng kanyang pirma, tila ba tinatapos na rin niya ang kabanata ng kanyang pagiging martir. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang binibigay ang mga papel kay Paulo. Sana ay alam mo ang ginagawa mo, anak. Huling hirit ni Rosa. Don't worry, Ma. Everything will be fine. Magpahinga ka na lang dyan at huwag nang lalabas-labas kung hindi kailangan. Sabi ni Paulo bago mabilis na lumabas. Dala ang mga papel na sa akala niya ay kanyang kaligtasan, ngunit sa katunayan ay ang kanyang magiging hatol. Nang muling mapag-isa si Rosa, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Isang cellphone na mukhang basura sa paningin ng iba, ngunit may direktang linya sa pinakamakapangyarihang legal firm sa bansa. Isang tawag ang dumating. Madam Rosa, the papers have been electronically verified from the office. Valid na ang lahat ng transfers. We have full control of the trust fund and the properties. Wika ng boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng paggalang at takot. Tumingin si Rosa sa labas ng bintana. Ang langit ay nagsisimula ng dumilim.
at ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas. Isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal ng isang ina, ngayon ay kasing tigas na ng brilyante. "Good," sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panghihina. Ihanda ang lahat ng mga dokumento para sa foreclosure ng mansyong ito at ang pag-freeze ng lahat ng accounts sa pangalan ni Paulo at Cynthia. Isama niyo na rin ang investigasyon sa mga utang ni Cynthia sa labas. Tumigil siya sandali. Hinawakan ang kanyang namamagang pisngi sa huling pagkakataon bago binitawan ang mga salitang tatapos sa karangyaan ng kanyang anak. "Magsimula na tayo. Huwag kang mainip, honey. Hawak ko na ang pirma ng matanda. Konting tiis na lang at makukuha na natin ang lahat." Mula sa tangang si Paulo. "He's so easy to manipulate. Akala niya talaga ay mahal ko siya." Ang boses ni Cynthia na nanggagaling sa loob ng kanilang kwarto ay puno ng tamis at landi. Malayo sa boses na ginagamit niya kapag kaharap ang kanyang biyenan. Sa labas ng pinto, nananatiling nakatayo si Aling Rosa. Hawak ang isang baso ng mainit na gatas na sana ay ibibigay niya kay Paulo dahil alam niyang hindi ito nakatulog ng maayos. Ang baso ay nanginginig sa kanyang hawakan. Ang init ng gatas ay unti-unting lumalagos sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng galit at hapdi na namumuo sa kanyang dibdib. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Cynthia ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Rosa para sa kanyang anak. Hindi lang pala pera ang ninanakaw ni Cynthia mula kay Paulo, kundi ang mismong dangal at pagkatao nito bilang lalaki. Dahan-dahang humakbang palayo si Rosa. Tinitiyak na hindi lilikha ng anumang tunog ang kanyang mga lumang tsinelas sa makapal na karpet ng pasilyo. Ang kanyang puso ay parang isang basong nabasag. Ang bawat piraso ay matalim at humihiwa sa kanyang kalooban. Naalala niya ang mukha ni Paulo kanina, punong-puno ng pag-asa habang hawak ang mga dokumentong ninakaw ang kanyang pag-aari. Hindi alam na ang babaeng pinoprotektahan niya ay ang mismong ahas na tutuklaw sa kanya. Pagdating sa kusina, nakita ni Rosa ang basurahan sa tabi ng lababo. Doon, sa ibabaw ng mga tira-tirang pagkain at dumi, ay may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit, luma at lukot na litrato. Kinabahan si Rosa habang dinidukot ito. Ito ang litrato ni Paulo noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Suot ang isang maliit na sombrero na si Rosa mismo ang nagganchilyo. Ito ang tanging litratong itinatago ni Rosa sa kanyang pitaka, ngunit tila kinuha ito ni Cynthia at itinapon na parang basura. Ang mukha ng munting Paulo sa litrato ay nakangiti. Walang malay sa lupit ng mundong kanyang kinalakihan. Huminga ng malalim si Rosa. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mukha ng anak sa litrato. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang kakaibang kapangyarihan. Kahit gaano pa siya saktan, ang unang instinct niya ay protektahan pa rin ang kanyang anak. Ngunit alam ni Rosa na sa pagkakataong ito, ang tanging paraan para mailigtas si Paulo ay ang hayaan itong bumagsak ng husto. Maya-maya pa ay narinig ni Rosa ang tunog ng sasakyang paalis. Sumilip siya sa bintana ng kusina. Nakita niya ang marangyang kotse ni Paulo, ngunit hindi ang kanyang anak ang nagmamaneho. Si Cynthia ang nasa driver's seat at may isang lalaking nakaupo sa tabi nito. Isang lalaking hindi pamilyar kay Rosa. Ngunit ang paraan ng pagtawa nito at ang paghawak sa kamay ni Cynthia ay nagpapatunay ng isang madilim na katotohanan. Lumabas si Rosa sa likod ng bahay, sumilong sa dilim ng mga puno ng mangga para hindi makita. Ang sasakyan ay huminto malapit sa gate ng mansyon. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Rosa ang isang eksenang kumuha sa natitira niyang hininga. Yumakap si Cynthia sa lalaki at binigyan ito ng isang matagal at mapusok na halik. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang takot,
na baka makita sila ng sinuman. Sa mga mata ni Cynthia, ang mansyong ito at ang pamilyang nakatira rito ay isa lamang entablado para sa kanyang mga kasinungalingan. Magpakasaya ka muna, Cynthia, bulong ni Rosa habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa naghahalikang dalawa. Dahil ang mundong inaakala mong hawak mo na ay kasalukuyan ng gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. Nabalik ang tingin ni Rosa sa mansyon. Nakita niya ang ilaw sa kwarto ni Paulo na nakabukas pa rin. Ang kanyang anak ay nandoon. Marahil ay abala sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kumpanya. Hindi alam na ang kanyang asawa ay nasa labas lang ng gate. Ipinagpapalit ang kanyang dangal sa bisig ng ibang lalaki. Isang matinding pait ang namayani sa lalamunan ni Rosa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang takbuhin si Paulo at ipakita ang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan nito. Ang pag-ibig ni Paulo kay Cynthia ay isang bulag na debosyon na tanging ang matinding sakit lamang ang makakapagpagising. Dahan-dahang pumasok muli si Rosa sa bahay. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng ulan na nagsisimula ng pumatak sa bubungan ay tila isang malungkot na musika. Ito na ang simula ng bagyo, hindi lang sa langit, kundi sa buhay ng bawat taong nasa loob ng mansyong ito. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni Rosa. Habang nakatingin siya sa gate, ang katulong na si Maria ay nakatayo rin sa anino ng labahan. Hawak ang kanyang cellphone at palihim na kinukunan ng video ang pagtataksil ni Cynthia. "Mom, can you just stop? You're ruining my morning with your drama." Ang boses ni Paulo ay parang isang matigas na pader na humarang sa bawat salitang nais pakawalan ni Aling Rosa. Sa hapagkainan na puno ng mamahaling pagkain, nanatiling nakatayo si Rosa sa isang sulok. Bitbit ang isang maliit na tray ng kape na siya mismo ang nagtimpla para sa anak. Ang usok ng kape ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Ngunit ang init nito ay hindi sapat para tunawin ang yelo sa puso ni Paulo. Pinagmasdan ni Rosa ang kanyang anak. Inayos niya ang pagkakalagay ng tasa sa harap nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humahaplos sa gilid ng mesa. Ang mesang binili niya para sa anak noong lumipat ito sa mansyon bilang simbolo ng bagong simula. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Rosa na ang bawat biyayang ibinigay niya ay naging tuntungan lamang ni Paulo para mas lalo siyang hamakin. "Paulo, anak, gusto ko lang sana itanong kung masaya ka ba talaga?" Mahinang tanong ni Rosa. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na pilit na humahawak sa isang mabigat na katotohanan. "Nakita ko ang pagod sa mga mata mo, ang kumpanya, ang mga utang. At si Cynthia, sigurado ka bang siya ang taong makakasama mo sa hirap at ginhawa?" Tumigil si Paulo sa paghigop ng kape. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang matalim na katahimikan. "What is this, Ma? Are you trying to poison my mind again? Alam kong hindi mo gusto si Cynthia mula pa noong una, pero huwag mo namang gamitin ang sitwasyon ko para sirain ang relasyon namin." Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, pumasok si Cynthia sa silid. Suot nito ang isang sutlang robe na kasing kintab ng kanyang mga kasinungalingan. Lumapit siya kay Paulo at malambing na yumakap sa likuran nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rosa. Mga matang puno ng pangungutya at tagumpay. "May problema ba, honey? I heard my name." Malambing na wika ni Cynthia habang ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa buhok ni Paulo. "Is your mother making up stories again? Alam mo naman, minsan ang mga matatanda, kapag hindi na nabibigyan ng sapat na atensyon, nagsisimulang mag-imbento ng kung ano-anong senaryo para maging bida." "Wala akong inimbento, Paulo," giit ni Rosa. Ang kanyang dibdib ay nagsisimulang kumirot. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang lukot na litrato na nakuha niya sa basurahan kagabi. "Ito,
Ito ang litrato mo noong bata ka. Itinapon ito ni Cynthia sa basura. At kagabi, nakita ko siya sa labas ng gate. Enough! Sigaw ni Paulo. Tumayo siya ng marahas, naging sanhi ng pagkayanig ng mga kagamitan sa mesa. Ang litratong yan, it's just an old, dirty piece of paper. At ano naman kung itinapon ni Cynthia? We have thousands of high-definition photos on our cloud storage. Bakit ka ba nakakapit sa nakaraan? Bakit kailangang maging ganito kahirap ang buhay kasama ka? Tiningnan ni Paulo ang kanyang ina, na tila ba ito ay isang malaking pabigat na kailangang alisin. Nakakasawa na ang mga hinala mo, ma. Cynthia has been by my side through everything. Siya ang tumutulong sa akin sa negosyo, habang ikaw, puro ka lang reklamo at paninira. You're obsessed with being the victim. Dahan-dahang binitawan ni Rosa ang litrato. Nahulog ito sa sahig, sa tapat ng mga paa ni Paulo. Ang sakit na nararamdaman ni Rosa ay hindi na lamang isang kirot. Ito ay isang malalim na sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Ang katotohanang mas pinaniniwalaan ng kanyang anak, ang mga bulong ng isang ahas kaysa sa sakripisyo ng sarili nitong ina, ay ang pinakamaitim na bahagi ng kanyang bangungot. Ngumiti ng palihim si Cynthia habang nakasandal sa balikat ni Paulo. Si Honey, sabi ko sa'yo, kailangan na niya ng tulong. Baka hindi na tama ang takbo ng isip niya dahil sa katandaan. Huminga ng malalim si Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. Ma, ayoko nang makarinig ng kahit anong salita tungkol kay Cynthia. Kung hindi ka makikipagkasundo sa kanya, mas mabuti pang manatili ka na lang sa kwarto mo. Or better yet, just leave us alone. Humakbang paatras si Rosa. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa anak na binuo niya sa loob ng kanyang sinapupunan. Tumingin siya kay Paulo, ang huling tingin ng isang inang handa nang sumuko sa kanyang pag-ibig para sa isang masakit na leksyon. Ganoon ba, Paulo? Yun ba talaga ang gusto mo? Bulong ni Rosa. Ang boses niya ay halos hindi na marinig sa bigat ng emosyon. Oo, nakakapagod ka na. Bulyaw ni Paulo, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong mansyon, tila isang hatol na walang hanggan. Sana hindi ka na lang naging nanay ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na nagpatigil sa mundo ni Rosa. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng puyat, at ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa isang iglap dahil sa 7 salitang binitawan ng kanyang sariling dugo. Nanatiling nakatayo si Rosa. Ang kanyang katawan ay tila naging bato. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa kanya. Pinagmasdan niya si Paulo sa huling pagkakataon, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang estranghero na kailangan pang matuto sa pinakamalupit na paraan. Salamat sa pagsasabi ng totoo, Paulo. Tugon ni Rosa. Ang kanyang boses ay naging malamig at kasing tigas ng bakal. Ngayon, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Tumalikod si Rosa at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan ang mag-asawa sa marangyang hapagkainan. Hindi nila alam na sa bawat hakbang ni Rosa paalis, ang bawat sentimo ng yaman na tinatamasa nila ay nagsisimula na ring maglaho, gaya ng pagmamahal na itinapon ni Paulo sa basurahan. Ngunit bago pa man makarating si Rosa sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Maria, ang katulong, na humihingal na tumatakbo patungo sa kanya sa dilim ng pasilyo. Bit-bit ang kanyang cellphone na tila may mahalagang balitang hindi na makapaghintay. Magnanakaw ka talaga, no? Hindi lang pala oras ni Paulo ang ninanakaw mo, pati ang perang pinaghirapan namin. Ang boses ni Cynthia ay umalingaw sa pasilyo, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit sa labas. Sa harap ng pintuan ng kanyang maliit na silid, nakatayo si Aling Rosa, yakap ang isang lumang unan na tanging alaala ng kanyang payapang buhay sa probinsya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng insultong ipinupukol
sa kanyang pagkatao. Kagagaling lang ni Rosa sa paglilinis ng maruming lababo na pinag-iwanan ng mag-asawa. Ang kanyang mga kuko ay mahapdi pa mula sa matapang na sabon na ipinagamit sa kanya ni Cynthia. Ngunit ang hapdi sa balat ay walang-wala kumpara sa hapdi ng paratang na siya ay kumuha ng pera sa vault ni Paulo. Cynthia, maawa ka naman sa sasabihin mo. Kailanman ay hindi ako naghangad ng hindi sa akin. Mahinang tugon ni Rosa, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Bago pa makasagot si Cynthia, naramdaman ni Rosa ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Si Maria, ang batang katulong na matagal nang nakasaksi sa kalupitan ng mag-asawa, ay lumapit sa kanya. Ang mga mata ni Maria ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Nay Rosa, lumayo muna tayo rito. Bulong ni Maria habang hinihila ang matanda patungo sa madilim na bahagi ng kusina. Nang masiguro niyang walang nakakarinig, inilabas ni Maria ang kanyang cellphone. Nay, panoorin niyo po ito. Ito ang dahilan kung bakit niya kayo pinagbibintangan. Kailangan niyo itong makita bago kayo tuluyang palayasin sa bahay na ito. Sa maliit na screen ng cellphone, nakita ni Rosa ang isang malinaw na video. Kuha ito kagabi sa loob ng opisina ni Paulo. Nakita niya si Cynthia na maingat na binubuksan ang vault, kinukuha ang makapal na bundle ng pera at ibinibigay ito sa lalaking nakita ni Rosa sa gate, ang kanyang lihim na kalaguyo. Ang bawat kilos ni Cynthia ay puno ng katusuhan, isang planadong pagnanakaw na ngayon ay ibinibintang sa isang inang walang kalaban-laban. Napahawak si Rosa sa gilid ng lababo para hindi matumba. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa abdo. Hindi lang pala dangal ang sinisira ni Cynthia, kundi ang mismong kinabukasan ni Paulo. Nabalik ang diwa ni Rosa nang marinig ang mabibigat na yabag ni Paulo. Pumasok ang kanyang anak sa kusina, ang mukha ay pulang-pula sa galit. Ma, totoo ba? Totoo bang nakita ka ni Cynthia na lumalabas sa opisina ko kaninang madaling araw? Kulang ang pera sa vault, ma. Kulang ng ₱250,000. Tumingin si Rosa sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng emosyon. Paulo, naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka bang ang inang nagpakain sa'yo noong wala kang makain ay nanakawan ka ngayon? Ebidensya ang kailangan ko, hindi drama, ma. Bulyaw ni Paulo, ang kanyang boses ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. Cynthia has the records! At ikaw lang ang may access sa bahay na ito bukod sa amin. Ma, kailangan ko ang perang iyon para sa utang ng kumpanya. Ibalik mo na please, bago ko pa malimutan na nanay kita at tawagan ang mga pulis. Ang banta ng kanyang sariling anak ay tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Rosa. Sa likod ni Paulo, nakita ni Rosa si Cynthia na nakangiti ng mapait. Isang ngiting nagsasabing, talo ka na. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang ulo. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Ang dating matandang kuba at mahinhin ay tila naging isang reynang handa nang humarap sa digmaan. Gusto mo ng ebidensya, Paulo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensyang kailangan mo, pero tandaan mo ang oras na ito, dahil ito ang huling pagkakataon na makikita mo ang mukha ko bilang iyong ina. Ano pang hinihintay mo? Palayasin na yan. Baka pati ang mga gamit ko ay mawala pa. Sigaw ni Cynthia habang itinutulak si Rosa patungo sa pinto. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa bubungan. Ang bawat patak ay tila luha ng langit para sa isang inang itinakwil. Nay Rosa, ang video. Bulong ni Maria. Balak sanang ilabas ang cellphone, ngunit pinigilan siya ni Rosa sa pamamagitan ng isang hawak sa kamay. Huwag ngayon, Maria, sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin.
Hayaan nating maramdaman nila ang tagumpay. Dahil mas masarap bumagsak kapag iniisip mong nasa itaas ka na. Kinuha ni Rosa ang kanyang maliit na bayong. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, lumingon siya kay Paulo sa huling pagkakataon. Ang kanyang anak ay nakatayo doon, puno ng pag-aalinlangan, ngunit mas piniling manatili sa tabi ng kanyang asawa. Sana ay sapat ang kalahating milyong ninakaw ng asawa mo para bayaran ang kaluluwa mo, Paulo. Ang huling hirit ni Rosa bago siya tuluyang lumabas sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang pinto ay sumara ng malakas. Isang tunog na naghiwalay sa dalawang mundo. Sa labas, sa gitna ng kadiliman at malakas na ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa gate. Ang ilaw nito ay tumama sa basang mukha ni Rosa. Sino ang susundo kay Rosa sa gitna ng unos na ito? At ano ang gagawin ni Paulo kapag nalaman niyang ang kalahating milyong hinahanap niya ay simula pa lamang ng kanyang pagkawala? Walang hiya ka talaga, Rosa. Pati itong lumang basura na ito, isama mo sa pag-alis mo. Ang boses ni Cynthia ay tila isang matalim na palaso na humati sa hagupit ng hangin at ulan. Mula sa balkonahe ng mansyon, marahas niyang inihagis ang isang bagay sa putikan, sa mismong paanan ni Aling Rosa. Ang tunog ng nabasag na salamin ay lumikha ng isang matinding kirot sa pandinig ni Rosa, higit pa sa dagundong ng kulog na bumabalot sa buong paligid. Ito ang litrato ni Roberto, ang pumanaw na asawa ni Rosa at ama ni Paulo. Ang tanging alaala ng isang lalaking nangarap na ang kanilang anak ay maging isang mabuting tao. Ngayon, ang mukha ni Roberto ay nakalubog sa putik. Ang salamin ng kwadro ay durug-durug na, tila ba simbolo ng pagkadurog ng pamilyang binuo nila ng may pagmamahal. Wagi, ang asawa ko. Ang pabulong na daing ni Rosa habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa basang lupa. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay pilit na dinudukot ang litrato mula sa putikan. Hindi niya alintana ang mga piraso ng salamin na humihiwa sa kanyang palad. Ang bawat patak ng dugo ay humahalo sa maruming tubig ng ulan. Sa itaas, nakita ni Rosa ang anino ni Paulo sa likod ng bintana. Nakatingin ito, ngunit sa halip na bumaba at tulungan ng kanyang ina, ay dahan-dahan nitong isinara ang kurtina. Ang pagkilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Rosa. Ito ang huling hantungan ng kanyang pagtitiis bilang isang ina. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay hindi na lamang tubig, kundi ang huling luha na iaalay niya para sa anak na tinalikuran na ang kanyang puso. Nagyari ang lahat ng ito habang sa loob ng mansyon ay maririnig ang mahinang tunog ng tawanan at ang pagbukas ng isang bote ng alak. Ipinagdiriwang nina Cynthia at Paulo ang kanilang kaluwagan mula sa matandang itinuturing nilang malas, habang ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng kanilang karangyaan ay nanginginig sa ginaw sa labas ng kanilang gate. Dahan-dahang tumayo si Rosa, yakap-yakap ang marumi at basag na litrato sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan na tila bibigay na sa tindi ng pagod at lamig ay biglang nagkaroon ng kakaibang lakas. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig at matuwid na hustisya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ni Rosa. Ang ilaw nito ay tumagos sa kadiliman, nagbibigay ng isang mahabang anino sa gitna ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na malaking payong, si Mang Isko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya suot ng isang driver ng truck ng basura, kundi isang mamahaling suit na kasing itim ng gabi. Yumukod ng malalim si Mang Isko sa harap ni Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at respeto. Madam Rosa, sapat na po ang nakita namin. Ang mga abogado ay naghihintay na sa opisina. Ang lahat ng utos nyo ay naisagawa na. Huminga ng malalim si Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mansyon na unti-unting lumalabo
Dahil sa tindi ng ulan, Isko, sabihin mo sa kanila, simulan na ang pagbawi sa lahat, mula sa lupang kinatatayuan nila hanggang sa huling sentimo na nasa bulsa ni Paolo. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lahat sa gitna ng isang bagyo. Sumakay si Rosa sa loob ng sasakyan. Ang marangyang leather na upuan ay tila isang estrangherong binalot ang kanyang basang katawan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang gate ng mansyon. Ang gate na siya mismo ang nagdisenyo. Ang gate na ngayon ay naging pader sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Madam, paano po ang video na nakuha ni Maria? Tanong ni Isko habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Itago niyo iyon, tugon ni Rosa habang hinahaplos ang basag na kwadro ng asawa. Ipapapanood ko yon kay Paulo sa araw na wala na siyang matakbuhan. Gusto kong makita niya ang mukha ng babaeng pinagpalit niya sa sarili niyang ina habang pareho silang nasa ilalim ng putik. Habang lumalayo ang sasakyan, naiwan ang mansyon sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob ng mga silid na puno ng ginto at kasinungalingan, nagsisimula ng tumunog ang mga telepono. Ang mga tawag na magdadala ng balitang hindi nila inaasahan. Ang balita na ang lahat ng kanilang tinatamasa ay isa na lamang magandang panaginip na malapit ng maging isang bangungot. Sino ang unang tatawag kay Paulo para sabihing wala na siyang kumpanyang pagmamay-ari? At hanggang kailan mananatiling nakangiti si Cynthia bago siya makatanggap ng isang warrant na magpapakulong sa kanyang mga ambisyon? Sa wakas, honey, wala na ang pabigat sa buhay natin. Can you imagine? Wala nang amoy langis na matanda sa mansyong ito. Ang boses ni Cynthia ay puno ng kagalakan habang itinaas niya ang kanyang baso ng mamahaling wine. Ang liwanag ng chandelier ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang anyo ng tagumpay na tila ba nakamit niya ang pinakamataas na rurok ng kanyang mga pangarap. Sa tapat niya, nakaupo si Paulo, hawak ang isang bote ng alak. Bagaman nakangiti, may isang bahagi ng kanyang mga mata na tila hindi mapakali. Isang anino ng pag-aalinlangan na pilit niyang nilulunod sa bawat lagok. Sigurado ka ba, Cynthia? Baka masyadong mabilis ang nangyari. Baka dapat hinintay muna nating tumila ang ulan. Mahinang wika ni Paulo, habang ang tunog ng hangin sa labas ay tila isang babala na hindi niya maipaliwanag. Ano ka ba, Paulo? You're the CEO now. You have the signatures. You have the power. Bukas na bukas din, itutuloy natin ang deal sa mga banyagang investors. Hindi na natin kailangan ang payo ng isang matandang walang alam sa negosyo. Sagot ni Cynthia, kasabay ng isang mapang-uyam na tawa. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang natigil nang marinig ang isang malakas na tunog ng pagbukas ng gate, ang tunog ng bakal na humahampas sa semento. Kasunod nito ay ang maliwanag na ilaw mula sa ilang mga sasakyan na pumasok sa malawak na parking area ng mansyon. Sino yan? Inaasahan mo ba ang mga kaibigan mo? Tanong ni Cynthia, ang kanyang kilay ay nagsisimula nang magsalubong sa inis. Bago pa makasagot si Paulo, ang malaking pinto ng sala ay bumukas ng walang pasabi. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Pinangungunahan ng isang matandang lalaki na may dalang leather na folder. Si Attorney Montemayor, ang pinakarespetadong abogado sa bansa, na kilalang tanging ang mga pinakamayayaman lamang ang kayang kumuha. Paulo Sebastian, Cynthia Sebastian, maayong gabi. Wika ng abogado, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Attorney Montemayor, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? At bakit kayo pumasok ng walang permiso? Bulyaw ni Paulo, bagaman ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Narito kami para isagawa ang utos ng tunay na may-ari ng lahat ng ari-ariang ito. Sagot ng abogado, habang inilalapag ang mga dokumento sa marmol na mesa sa tabi mismo ng kanilang baso ng alak. Mula sa oras na ito, ang lahat ng inyong bank accounts ay formal nang naka-freeze.
Ang mansyong ito, ang kumpanya, at maging ang mga sasakyang ginagamit nyo ay kasalukuyan ng binabawi ng Rosa Trust Fund. Tila tumigil ang mundo ni Paulo. Ang alak na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang kamay, bumagsak sa sahig at nabasag. Ang mapulang likido ay kumalat na parang dugo sa puting marmol. Ano? Anong Rosa Trust Fund? Ako ang CEO. Ako ang nagmamay-ari ng lahat. Nagkakamali ka, Paulo, ani Attorney Montemayor. May bahid ng pait sa kanyang mga mata. Ang mga dokumentong pinapirmahan mo sa iyong ina kahapon, ang akala mo ay paglilipat ng kapangyarihan sa iyo, ay sa katunayan ay isang automatic reversion clause. Dahil sa paglabag mo sa mga kondisyon ng moralidad at pag-aalaga na itinakda ng iyong ama, ang lahat ng yaman ay bumalik sa orihinal na tagapagmana. Napatayo si Cynthia. Ang kanyang muka ay naging putla na parang papel. Hindi maaari. Peke ang mga papel na yan. Rosa, ang matandang yun ay wala ni isang sentimo. Paano niya kukunin ang lahat? Dahil ang matandang itinapon niyo sa gitna ng baha, ay ang siyang nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito mula sa wala. Sagot ng abogado. At ang huling utos niya, mayroon kayong 15 minuto para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang mansyong ito. Ang mga security guards na kasama ko ang magbabantay sa bawat kilos nyo. 15 minuto? Gabi na. Bumabagyo sa labas. Sigaw ni Paulo, ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Nasaan si Mama? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Madam Rosa is currently in a safe location, receiving the respect and care she deserves, something she never received in this house. Tugon ng abogado. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng kaguluhan. Ang mga security guards ay nagsimula ng mag-ikot, nilalagyan ng selyo ang bawat pinto. Si Cynthia ay nagsisigaw, pilit na isinisiksik ang kanyang mga alahas sa loob ng bag. Ngunit bawat piraso ay hinaharang ng mga tauhan ni Attorney Montemayor dahil ang lahat ng iyon ay binili gamit ang pera ng kumpanya. Naiwan si Paulo na nakatayo sa gitna ng sala. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya para itaboy ang kanyang ina. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Rosa habang nakaluhod sa putikan. Yakap ang basag na litrato ng kanyang ama. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi lang pera ang nawawala sa kanya. Nawawala na ang kanyang buong mundo. Paulo, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Hagulgol ni Cynthia habang hinihila siya palabas. Ngunit alam ni Paulo ang katotohanan. Sa mundong ginagalawan nila, ang mga kaibigan ay tila mga anino. Nandyan lang kapag maliwanag ang araw. Ngunit naglalaho kapag dumating na ang dilim. Habang kinakaladkad sila ng mga security guards patungo sa labas, ang huling nakita ni Paulo ay ang malaking portrait ng kanyang ina na dahan-dahang ibinibida muli sa gitna ng sala. Isang portrait na nagpapakita kay Aling Rosa sa kanyang tunay na anyo. Makapangyarihan, marangal, at higit sa lahat, malaya. Saan pupunta ang mag-asawa sa gitna ng nagngangalit na bagyo na walang pera at walang dangal? At anong muka ang ihaharap ni Paulo sa kanyang ina kapag nalaman niyang ang bawat luha ni Rosa ay may katapat na kabayaran? Pasampan mo, ang malakas na pagsara ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang tunog na tila humati sa mundo ni Paulo sa dalawa. Sa isang iglap, ang init at bango ng mansyon ay napalitan ng nanunuot na ginaw ng ulan at ang masangsang na amoy ng basang lupa. Nakatayo si Paulo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Sa kanyang tabi, si Cynthia ay parang isang basang sisiw na hindi tumitigil sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi galing sa pagsisisi, kundi sa galit at panghihinayang sa mga gamit na naiwan sa loob. Paulo, do something! Hindi tayo pwedeng manatili dito sa labas. Look at my hair. Look at my clothes. Everything is ruined.
Ang matinis na sigaw ni Cynthia ay halos malunod sa dagundong ng kulog. Tumingin si Paulo sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, tila nakita niya ang isang estranghero. Walang bakas ng pagmamalasakit sa mukha ni Cynthia para sa kanyang nararamdaman. Ang tanging mahalaga rito ay ang panlabas na anyo. Wala na tayong pera, Cynthia. Narinig mo ang abogado? Frozen ang lahat ng accounts natin. Kahit ang kotse, kinuha nila. Wala tayong matatatakbuhan. Impossible! May mga kaibigan ka, di ba? Tawagan mo si Mr. Sai. Tawagan mo si Eric. Siguradong matutulungan nila tayo. Hiyaw ni Cynthia habang pilit na kinukuha ang cellphone mula sa bag. Kinuha ni Paulo ang kanyang sariling cellphone. Ang screen nito ay basa na rin ng ulan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang business partner. Ngunit pagkatapos ng 3 ring ang boses na sumagot ay hindi ang boses ng isang kaibigan, kundi ang malamig na tinig ng isang taong umiiwas sa peste. Paulo, I heard what happened. I'm sorry but our board decided to cut ties with you effectively, immediately. Hindi kami pwedeng madamay sa issue ng Rosa Trust Fund. Huwag mo na akong tatawagan muli. Ang mabilis na pagputol ng linya ay tila isang huling hantungan sa dangal ni Paulo. Sinubukan niya ang iba pang numero. Ang iba ay hindi sumasagot. Ang iba naman ay direktang ibinababa ang tawag. Doon lamang na-realize ni Paulo ang isang masakit na katotohanan. Ang lahat ng respeto at kapangyarihang tinatamasa niya ay hindi dahil sa kanyang sariling galing, kundi dahil sa pangalang Rosa na nakadikit sa kanya. At ngayong tinanggal na iyon ng kanyang ina, siya ay wala ng halaga sa paningin ng mundo. Tila bumalik ang kanyang gunita noong bata pa siya. Tuwing bumabagyo ng ganito, naalala niya ang mainit na kumot na ibinabalot ni Aling Rosa sa kanya, ang baso ng mainit na gatas, at ang bulong ng kanyang ina na, "Huwag kang matakot, anak, nandito si nanay." Ang alaalang yon ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nasaan na ang init na yon? Bakit pinili niyang itapon ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya para sa isang babaeng ngayon ay isinusumpa ang bawat segundo ng kanilang pagkakasama sa hirap? Ano na? Bakit hindi ka makapagsalita? Asik ni Cynthia, ang kanyang mukha ay puno na ng pagkamuhi. Kung alam ko lang na ganito kahina ang posisyon mo, sana ay hindi na ako nagpakasal sa'yo. You're a loser, Paulo. Isang malaking loser. Tumahimik ka, Cynthia. Bulyaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa tindi ng emosyon. Sino ba ang dahilan kung bakit tayo baon sa utang? Sino ba ang kumuha ng pera sa vault? Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa niyo ni Marcos. Natahimik si Cynthia sandali. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapanghamong na ngiti. Oh, so alam mo na? Mabuti. At least hindi na ako kailangang magpanggap. Yes, Paulo. Marcos is 10 times the man you are. At least he knows how to handle money and power. At ngayong wala ka na, bakit pa ako mananatili sa'yo? Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa kalsada. Doon ay nakita ni Paulo ang isang sasakyang dahan-dahang lumalapit. Inakala niya na ito ay tulong, ngunit nang bumukas ang bintana, nakita niya si Marcos, ang lalaking nakita ng kanyang ina sa gate. "Cynthia, let's go." "Sayang ang oras natin dito sa ulan." Malamig na wika ni Marcos. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Cynthia kay Paulo. Hindi man lang siya lumingon, hindi man lang nagpakita ng kahit katiting na awa. Sumakay siya sa sasakyan ni Marcos, iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng baha. Walang dala kundi ang basang damit at ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Naiwan si Paulo na nakaluhod sa kalsada. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang likuran. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Aling Rosa. Ngayon, wala na siyang mansyon, wala na siyang kumpanya, at wala na ring asawa.
Siya ay nag-iisa sa gitna ng dilim, gaya ng ginawa niya sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay na hindi niya namalayang nadala niya. Isang piraso ng tinapay na ibinigay sa kanya ni Rosa noong huling gabi nila na hindi niya kinain at sa halip ay nilait. Hawak-hawak niya ito habang humahagulgol sa gitna ng bagyo. Paano magsisimula ang isang taong itinapon na ang kanyang kaluluwa? At sa gitna ng kanyang pag-iisa, mayroon pa kayang pusong handang tumanggap sa isang anak na naging halimaw sa sariling ina? Habang nanginginig si Paulo sa ginaw, isang liwanag mula sa isang lumang truck ang dahan-dahang tumigil sa kanyang harapan. Isang boses ang narinig niya mula sa loob. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi niya inaasahang maririnig sa oras na ito. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luha, Paulo. Masyadong mahal ang bawat hibla ng karpet na yan para mabasa ng pagsisising huli na. Ang boses na yon ay hindi ang boses ng inang nanginginig sa takot. Hindi yun ang boses ng matandang amoy langis na pilit itinataboy sa mansyon. Ito ay boses ng isang babaeng sanay magmando ng libu-libong tao. Isang boses na may awtoridad na tila kayang magpatigil sa pag-ikot ng mundo. Dahan-dahang itinaas ni Paulo ang kanyang ulo. Nakaluhod pa rin siya sa malamig na sahig ng main lobby ng Rosa Group of Companies. Ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin mula sa ulan. At ang bawat patak na tumitilamsik sa puting marmol ay tila isang mantsa sa perpektong kalinisan ng gusali. Sa harap niya, nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa isang marangyang panaginip. Si Aling Rosa ay hindi na suot ang kupas na duster. Ngayon, balot siya ng isang mamahaling dark blue business suit na kasingkintab ng gabi. Ang kanyang buhok na dati ay nakapusod lang ng madungis ay maayos na nakasalansan at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Wala na ang bakas ng panghihina. Ang nakatayo sa harap ni Paulo ay ang tunay na nagmamay-ari ng bansa. Ang babaeng binuo ang imperyong ito gamit ang sariling dugo at pawis. Mama. Ang tanging lumabas sa bibig ni Paulo, isang mahinang hikbi na puno ng pagkalito at takot. Madam Rosa ang itawag mo sa akin sa loob ng gusaling ito. Malamig na tugon ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa anak, ngunit wala ng bakas ng pagmamahal na dati ay laging nandoon. Ang ina na kilala mo ay namatay na sa gitna ng baha kagabi, Paulo. Ang inang itinaboy mo ay kasama na ng basag na litrato ng iyong ama sa putikan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng labi. Pumasok si Cynthia, kasunod si Marcus. Mukha silang mga desperadong hayop na naghahanap ng butas na matatakasan. Pagkakita kay Rosa, pansamantalang natigilan si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Ikaw? Ikaw ang may-ari ng Rosa Group, isang matandang katulong? Sigaw ni Cynthia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng gulat at inggit. Imposible! Peke ang lahat ng ito. Paulo, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na asawa mo ako at may karapatan ako sa kalahati ng lahat ng ito. Dahan-dahang lumingon si Rosa kay Cynthia. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Karapatan? Cynthia, ang tanging karapatan na mayroon ka ngayon ay ang manatiling tahimik bago ko ilabas ang mga ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya. I have the videos. I have the bank trails. I know exactly how much you gave to your lover. Napaatras si Cynthia. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Si Marcus naman ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak sa braso ni Cynthia. Tila naghahanda ng tumakas at iwan ang kanyang kasabwat. At ikaw, Paulo, muling ibinaling ni Rosa ang tingin sa anak. Pinagmamasdan mo ako ngayon at nagtataka ka kung bakit ko ito ginawa. Ginawa ko ito dahil mahal kita.
Ngunit ang pag-ibig ko ay hindi na sapat para kumpunihin ang isang pusong nabulok na sa karangyaan. Kailangan mong matutunan kung ano ang halaga ng isang sentimo. Kailangan mong maramdaman kung paano mabuhay ng walang pangalang isinasandal. Ma, please, patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Hagulgol ni Paulo. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng ina. Ngunit humakbang paatras si Rosa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pader na itinataas sa pagitan nila. Ang patawad ay hindi ibinibigay, Paulo. Ito ay pinaghihirapan. Mula sa araw na ito, ikaw ay hindi na konektado sa pamilyang ito. Wala kang pera, wala kang titulo, at wala kang matitirhan. Isko. Lumapit si Mang Isko na ngayon ay maayos na ang kasuotan. Bit-bit ang dalawang maliit na supot ng gamit. Madam, ibigay mo sa kanila ang kanilang huling sahod bilang mga tao ng kumpanyang ito. Sapat lang para sa isang gabi sa isang murang motel. Utos ni Rosa. Pagkatapos, ilabas sila sa gusaling ito at tiyakin nyo na hinding-hindi na sila makakatapak muli sa kahit anong pag-aari ng Rosa Trust Fund. Ma! Huwag! Maawa po kayo! Sigaw ni Paulo habang kinakaladkad siya ng mga security guards palabas. Pinanood ni Rosa ang kanyang anak na itinatapon palabas ng gusali, gaya ng ginawa nito sa kanya. Habang nagsasara ang mga glass door, nakita niya ang huling sulyap ng mukha ni Paulo, puno ng pagsisisi, takot, at kawalan ng pag-asa. Nang mapag-isa si Rosa sa gitna ng malawak na lobby, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo. Hindi madali para sa kanya ang gawin ito, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan para mailigtas ang natitirang pagkatao ng kanyang anak. Madam Rosa, handa na po ang inyong schedule para sa board meeting. Malumanay na wika ni Attorney Montemayor mula sa likuran. Ituloy natin, sagot ni Rosa, habang pinapahid ang isang maliit na luhang pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Ngunit bago yon, Isko, subaybayan mo sila. Huwag mong hayaang mamatay sa gutom, pero huwag mo ring bigyan ng kahit anong ginhawa. Gusto kong makita kung gaano katibay ang sikmura ni Paulo sa ilalim ng putik. Ngayong wala na ang lahat, ano ang gagawin ni Paulo para mabuhay? At sa gitna ng desperasyon, mananatili ba si Cynthia sa tabi niya o tuluyan na itong magiging kaaway para sa huling piraso ng tinapay? Dito tayo matutulog, in this rat hole? Paulo, hindi mo ba nakikita? May mga surot ang kama at amoy-amag ang buong paligid. Ang matinis na boses ni Cynthia ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at madilim na silid ng isang mumurahing motel sa avenida. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa aandap-andap na bumbilya sa kisame na nagbibigay ng nakakahilong anino sa mga dingding na puno ng bakbak na pintura. Ang tunog ng sirang electric fan ay tila isang naghihingalong hayop, ngunit mas maingay pa rin ang reklamo ng babaeng hindi matanggap ang kanyang pagbagsak. Nakatitig lang si Paulo sa kawalan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat salita ni Cynthia ay parang mga martilyo na pilit binabasag ang natitirang bait sa kanyang isipan. Paulo, kausapin mo ako. You promised me a life of luxury, hindi itong impyernong ito. Muling bulyaw ni Cynthia habang marahas na binubuksan ang kanyang maleta. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Paulo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Luxury? Cynthia, wala na tayong pera. Wala na tayong mansyon. Ang ina ko ang nagpapatakbo ng lahat. Hindi mo ba naiintindihan? We are nothing now. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cynthia. Isang tawa na puno ng pangungutya na nagpapatayo ng balahibo ni Paulo. No, Paulo, ikaw ang nothing. Ako? Hindi ako papayag na mabulok sa lugar na ito, kasama ang isang lalaking walang bayag na harapin ang sarili niyang ina.
Mabilis na kumilos si Cynthia. Sinimulan niyang isilid muli ang kanyang mga mamahaling damit sa maleta. Kinuha niya ang kanyang handbag at mabilis na tiningnan ang loob nito. May isang maliit na pouch doon, ang mga huling alahas na naitago niya bago sila tuluyang pinalayas ni Attorney Montemayor. "Saan ka pupunta?" tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Aalis na ako. Marcus is waiting for me. He has a plan and unlike you, he's a man of action." Malamig na sagot ni Cynthia habang inaayos ang kanyang gulugulong buhok sa harap ng basag na salamin. "Iiwan mo ako? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Itinakwil ko ang nanay ko dahil sa'yo, Cynthia." Sigaw ni Paulo habang pilit na tumatayo para pigilan ang asawa. Humarap si Cynthia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng balisong. "Itinakwil mo ang nanay mo dahil sa sarili mong ambisyon at kahinaan, Paulo. Huwag mo akong isisi sa pagiging tanga mo. I never loved you. I loved the lifestyle you provided. And now that the gold is gone, the love is gone too." Dahil sa tindi ng sakit at galit, sinubukan ni Paulo na hawakan ang braso ni Cynthia, ngunit mabilis itong umiwas. Kasabay nito ay ang pagbukas ng pinto ng silid. Nakatayo doon si Marcus, nakangisi, at tila nag-e-enjoy sa eksenang kanyang nasasaksihan. "Halika na, Cynthia. Masyadong mabaho ang hangin dito," wika ni Marcus. Walang lingon-likod na lumabas si Cynthia sa pinto. Bitbit ang kanyang maleta. Isinara ni Marcus ang pinto ng malakas, isang tunog na tila huling hatol sa buhay ni Paulo bilang isang asawa. Naiwan si Paulo sa gitna ng silid, mag-isa sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Napatingin siya sa ibabaw ng maliit na mesa. Doon, nakapatong ang isang piraso ng papel, isang legal notice na iniwan ni Attorney Montemayor. Ito ay ang listahan ng lahat ng utang na nakapangalan kay Paulo. Mga utang na ginawa ni Cynthia sa likod niya gamit ang kanyang pirma. Dahan-dahang lumuhod si Paulo sa malamig at madikit na sahig. Ang kanyang hikbi ay nagsimulang lumabas. Isang mahabang hagulgol na puno ng pagsisisi at pagdurusa. Ngayon niya lang tunay na naramdaman ang lamig ng mundong kanyang pinili. Wala na ang kanyang ina na yayakap sa kanya. Wala na ang asawang akala niya ay kanyang sandigan. "Nanay, patawad." Ang pabulong na daing ni Paulo ay nawala sa ingay ng ulan sa labas. Ngunit ang kanyang pagdurusa ay hindi pa tapos. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iyak. Hindi ito ang boses ni Cynthia na bumalik. "Mr. Sebastian, labas na! Isang oras na ang lumipas sa binayaran nyo. Kung wala kayong pambayad para sa susunod na oras, lumayas na kayo rito." Ang boses ng motel manager ay puno ng inis at kawalan ng respeto. Tumayo si Paulo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kinuha niya ang kanyang basang jacket at dahan-dahang lumabas sa silid. Sa labas ng motel, sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila, tumingala siya sa langit. Ang ulan ay tila walang balak tumigil, gaya ng kanyang mga problema. Saan pupunta ang isang taong walang matuluyan at puno ng utang? At sa gitna ng kanyang paglalakad sa dilim, mapapansin ba niya ang mga mata ni Mang Isko na patuloy na nakabantay sa bawat hakbang niya mula sa anino, gutom, isang salitang kailanman ay hindi inakala ni Paulo na magiging kasing talim ng isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang sikmura. Ang bawat hakbang ni Paulo sa kahabaan ng kalsada ng Maynila ay tila isang parusa. Ang kanyang mga paa, na sanay sa malalambot na carpet at mamahaling sapatos, ay hapdi na sa bawat pagdait sa magaspang at basang semento. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang iniwan nitong lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sa bawat paghinga niya, lumalabas ang isang manipis na usok ng ginaw. Isang paalala na siya ay wala ng kahit anong init na matatatakbuhan.
Huminto siya sa tapat ng isang convenience store. Ang maliwanag na ilaw mula sa loob ay tila isang paraiso para sa isang taong nanginginig sa labas. Nakita niya ang mga hanay ng mga tinapay, ang umuusok na hotdog, at ang amoy ng bagong timplang kape na tila sumusuntok sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Dinukot niya ang kanyang pitaka, ang pitakang yari sa balat ng buhaya na dati ay punong-puno ng credit cards at makakapal na pera. Ngayon, wala itong laman kundi isang resibo ng motel at ang lukot na litrato ng kanyang ina na hindi niya nagawang itapon. Sir, bawal po tumambay dito sa harap. Nakaharang po kayo sa mga customer. Ang boses ng security guard ay walang bakas ng paggalang. Tiningnan nito si Paulo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang madungis na suit, ang kanyang gulugulong buhok, at ang kanyang mukha na puno ng pait. Sa paningin ng gwardiya, si Paulo ay isa lamang palaboy na dapat layuan. Pasensya na. Gusto ko lang sanang humingi ng kahit konting tubig. Ang pakiusap ni Paulo ay halos isang bulong. Ang kanyang boses, na dati ay matatag sa mga board meeting, ngayon ay gumaralgal na parang isang basag na plaka. Wala kaming libreng tubig dito. Doon ka sa kabilang kanto, may gripo doon malapit sa palengke. Sagot ng gwardiya, habang matigas na itinuturo ang dilim. Napayuko si Paulo at dahan-dahang lumakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila pagbaba sa isang madilim na hagdanan ng kahihiyan. Pagdating niya sa kanto ng palengke, nakita niya ang isang grupo ng mga taong grasa na nag-aagawan sa isang plastic na bag ng mga tira-tirang pagkain mula sa isang fast food chain. Ang amoy ng panis na kanin at bulok na gulay ay sumalubong sa kanya, ngunit sa tindi ng kanyang gutom, ang amoy na yon ay tila naging kaakit-akit. Lumapit siya ng bahagya, ngunit isang lalaking madungis at may hawak na kalawangin na tubo ang humarang sa kanya. Bago ka rito? Doon ka sa kabilang tambakan. Amin itong area na ito. Napaatras si Paulo. Ang takot ay namayani sa kanyang buong pagkatao. Napasandal siya sa isang poste ng kuryente at dahan-dahang napaupo sa semento. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang isang bata na kumakain ng isang piraso ng tinapay na may amag na. Naalala ni Paulo ang sinigang ni Aling Rosa, ang mainit na sabaw na may asim na saktong-sakto sa panlasa, ang malambot na karne na halos matunaw sa bibig. Naalala niya kung paano niya itinaboy ang mangkok na yon, kung paano niya sinabing nakakasuka ang luto ng kanyang ina. Isang matinding hagulgol ang kumawala sa kanyang dibdib. Ma, patawarin niyo ako. Nagugutom ako, ma. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Ngayon niya lang naintindihan, ngayon niya lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng bawat patak ng pawis ni Rosa. Ang bawat sentimong ibinigay sa kanya ay galing sa pagtitiis na higit pa sa nararanasan niya ngayon. Habang nakaupo sa dilim, naramdaman ni Paulo na may isang taong lumapit sa kanya. Inakala niya na ito ay isa muli sa mga nananakit sa kanya, kaya pilit niyang itinago ang kanyang mukha. Ngunit sa halip na suntok o sigaw, isang mainit na balot ng kanin at ulam ang inilapag sa kanyang tapat. Kainin mo yan. Hindi masarap ang mamatay ng dilat ang mata sa gutom. Wika ng isang baritono at pamilyar na boses. Nagangat ng tingin si Paulo. Nakatayo sa kanyang harap ang isang lalaking naka-jacket na may hood, kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit ang paraan ng pagtayo nito ay tila nagbibigay ng isang kakaibang seguridad. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Paulo habang mabilis na binubuksan ang balot ng pagkain. Ang init ng kanin sa kanyang palad ay tila isang himala. Isa lang akong taong inutusan na huwag kang hayaang mamatay. Sa ngayon, sagot ng lalaki bago dahan-dahang lumakad palayo at nawala sa anino ng mga truck ng basura. Si Mang Isko iyon. Nakatayo siya sa kabilang panig ng kalsada, pinapanood si Paulo na parang isang gutom na aso na nilalantakan ng pagkain.
Hawak ni Isko ang kanyang cellphone at sa kabilang linya, naririnig ang mabigat na paghinga ni Aling Rosa. Madam, kumakain na po siya, pero mukhang bugbog na ang kanyang katawan at espiritu. Ulat ni Isko. May mahabang katahimikan mula sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Rosa ay narinig. Puno ng pait. Ngunit may bakas pa rin ng isang inang nagmamalasakit. Huwag mo siyang lalapitan ng husto, Isko. Hayaan mo siyang matulog sa kalsada ngayong gabi. Gusto kong maramdaman niya ang bawat lamig ng semento. Bukas ay dalhin mo siya sa construction site sa Tondo. Sabihin mo sa foreman na kumuha ng bagong kargador. Huwag mong sasabihin na galing sa akin. Masusunod po, madam. Sagot ni Isko. Naiwan si Paulo na mag-isa sa kalsada, yakap-yakap ang basyong balot ng pagkain. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanalangin siya, hindi para sa pera, kundi para sa isang pagkakataon na makita muli ang kanyang ina. Ngunit hindi niya alam, ang landas patungo sa pagpapatawad ay mas mahaba at mas masakit pa sa gabing ito. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na eskinita, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Si Cynthia at Marcus ay nasangkot sa isang gulo sa sugalan. Sino ang mabubuhay at sino ang magbabayad sa mga kasalanang kanilang itinanim? Kaya mo bang buhatin yan o magpapakamatay ka na lang sa gutom sa tabi ng kalsada? Ang boses ni Mang Isko ay kasing gasgas ng graba sa kalsada, walang bahid ng awa o espesyal na pagtrato. Nakatayo siya sa harap ni Paulo sa gitna ng isang maingay at maalikabok na construction site sa Tondo. Ang sikat ng araw ay tila isang naglalagablab na apoy na humahalik sa balat ni Paulo, na ngayon ay puno na ng dumi, pawis at mga gasgas mula sa pagtulog sa semento kagabi. Tiningnan ni Paulo ang tumpok ng mga sako ng semento sa kanyang harap. Ang bawat sako ay tila isang higanting pasanin na humahamon sa kanyang natitirang lakas. Sa kabilang banda, nakita niya ang isang grupo ng mga manggagawa na nagtatanghalian, payak na tuyo at kanin. Ngunit sa paningin ni Paulo, iyon ang pinakamarangyang handaan sa buong mundo. Kaya ko, gagawin ko, ang sagot ni Paulo. Ang boses niya ay halos malunod sa tunog ng mga umiikot na mixer ng semento at ang hiyawan ng mga foreman. Dahan-dahan siyang yumuko at binuhat ang unang sako. Ang bigat nito ay tila gustong baliin ang kanyang mga balikat. Ramdam niya ang magaspang na papel ng sako na humihiwa sa kanyang balat, ang alikabok na pumapasok sa kanyang ilong at lalamunan. Sa bawat hakbang niya patungo sa ikatlong palapag ng itinatayong gusali, ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay tila nagdidilim. Ito ang buhay na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Ito ang pawis na itinuring niyang mababa noong siya ay nakaupo pa sa kanyang malambot na silya sa opisina. Sa bawat patak ng kanyang pawis na bumabagsak sa semento, naaalala ni Paulo ang mga kamay ni Aling Rosa, ang mga kamay na naggagansilyo sa gabi, ang mga kamay na naglalaba hanggang madaling araw. Ngayon niya lang tunay na naintindihan, ang bawat sentimong ibinigay sa kanya ni Rosa ay may amoy ng ganitong hirap, may lasa ng ganitong sakripisyo. Bilis-bilisan mo, baguhan. Hindi kami nagbabayad para sa taong griya na nakatayo lang dyan. Sigaw ng foreman habang tinatapik ang isang tableta sa kanyang kamay. Walang nagawa si Paulo, kundi ang tumango at magpatuloy. Sa oras ng pahinga, naupo siya sa isang sulok, malayo sa ibang mga manggagawa. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng paltos at ang bawat daliri niya ay tila ayaw nang gumalaw. Doon, sa ilalim ng isang lumang tolda, nakarinig siya ng balita mula sa isang maliit na radyo na nakapatong sa ibabaw ng mga hollow blocks. Isang madugong gulo ang naganap sa isang ilegal na sugalan sa Quezon City kagabi. Patay ang isang lalaking kinilalang si Marcos de Dios, habang sugatan at kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis ang kasama nitong babae na kinilalang si Cynthia Sebastian.
Ayon sa ulat, ang gulo ay nagsimula dahil sa malaking utang sa sugal na hindi nabayaran. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Paulo. Ang pangalang Cynthia ay tila isang lason na muling bumisita sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit o pag-ibig. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pait, isang paalala na ang lahat ng kanyang isinakripisyo, pati na ang kanyang sariling ina, ay para sa isang babaeng ang hantungan ay ang madilim na selda ng bilangguan. Paulo, kumain ka na. Huwag mong titigan yang hangin. Wika ni Mang Isko habang iniaabot ang isang plastik na bote ng tubig at isang balot ng tinapay. Salamat, Isko. Bakit mo ba ako tinutulungan? Tanong ni Paulo habang pilit na binubuksan ng tubig gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Dahil may isang tao na naniniwala pa rin na may natitira pang tao sa loob mo, Paulo. Huwag mo siyang biguin. Dahil ito na ang huling pagkakataon mo. Makahulugang sagot ni Isko bago tumayo at maglakad palayo upang kausapin ang foreman sa isang sulok. Naiwan si Paulo na nakatingin sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro pirma lang ang ginagawa. Ngayon ay puno na ng putik at sugat. Isang maliit na luhang puno ng pagsisisi ang pumatak sa kanyang pisngi, humahalo sa alikabok ng semento. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang opisina, nakaupo si Aling Rosa habang pinagmamasdan ang isang monitor. Doon, nakikita niya ang bawat paghihirap ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat pagkakadapa ni Paulo, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matatag. Madam Rosa, tumawag po ang ospital. Cynthia is asking for a lawyer at gusto niyang ipatawag si Paulo. Ulat ng kanyang sekretarya. Tumingin si Rosa sa bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Hayaan niyo siyang magdusa sa loob. At tungkol kay Paulo, huwag niyo siyang sasabihan. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam nang walang sino mang sasalo sa'yo kapag bumagsak ka. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Rosa. Habang nagtatrabaho si Paulo, may isang grupo ng mga lalaking may masamang balak ang dahan-dahang lumalapit sa construction site. Ang mga creditors na nilayasan ni Cynthia ay naniningil na at si Paulo ang kanilang target. Maliligtas ba ni Rosa ang kanyang anak sa banta ng karahasan nang hindi nasisira ang leksyong pilit niyang itinuturo? O ito na ang magiging huling pagkikita nila sa ilalim ng mga gumuguhong pangarap? Nahanap din kita, Paulo Sebastian. Akala mo ba ay ganoon na lamang kadaling takasan ang milyon-milyong utang na iniwan ng asawa mo sa amin? Ang boses na yon ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa. Isang boses na nagpatigil sa mundo ni Paulo sa gitna ng tirik na sikat ng araw. Kasalukuyang pasan ni Paulo ang isang mahabang bakal na gagamitin sa pundasyon ng gusali. Ang kanyang mga balikat ay tila nagliliyab sa hapdi, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa pagod. Ngunit ang takot na gumapang sa kanyang likuran ay mas matindi pa sa anumang pisikal na dusa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bakal sa magaspang na lupa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay lumikha ng isang matalim na ingay na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Humarap siya sa tatlong lalaking nakatayo sa harap ng construction site. Mga lalaking may matitigas na muka at mga matang walang bakas ng habag. Wala akong pera. Kitang-kita niyo naman ang kalagayan ko. Ang pabulong na sagot ni Paulo habang pinapahid ang pawis na humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Ang dating CEO na kinatatakutan sa mga boardroom ay mukha na ngayong isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Hindi kami pumunta rito para makinig sa kwento ng buhay mo, Paulo. Asik ng lalaking nasa gitna, ang pinuno ng mga maniningil. Si Cynthia ay nasa kulungan na, at si Marcos ay malamig na bangkay na. Ikaw na lang ang natitira naming pag-asa para mabawi ang pera namin. At kung wala kang pambayad, ang buhay mo ang magiging kapalit. Humakbang paatras si Paulo
Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa tindi ng kaba at pagod. Napasandal siya sa isang poste, ang matigas na semento ay tila isang huling sandigan. Sa mga sandaling iyon, hindi ang kamatayan ang kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan niya ay ang mamatay nang hindi man lang nasasabi sa kanyang ina kung gaano siya nagsisisi. Patawarin niyo ako. Wala talaga akong maibibigay. Muling pakiusap ni Paulo, ang kanyang boses ay naging paos. Isang malakas na hampas sa kanyang sikmura ang naging sagot ng mga lalaki. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang nawala at ang sakit ay gumuhit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Napaluhod si Paulo sa alikabok. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang tiyan habang pilit na humihinga. Ngunit sa kabila ng sakit, wala siyang naramdamang galit. Ang bawat suntok, ang bawat tadyak na dumapo sa kanya ay tila tinatanggap niya bilang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Aling Rosa. Sige, saktan niyo pa ako. Bulong ni Paulo sa gitna ng kanyang pagdurusa. Dahil mas masakit pa rin ang ginawa ko sa nanay ko, mas masakit pa rin ang bawat salitang binitawan ko sa kanya. Sa kabilang dako, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada malapit sa site, nakaupo si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang monitor na nagpapakita ng nangyayari kay Paulo. Ang bawat hampas sa kanyang anak ay tila tumatama rin sa kanyang sariling puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Madam Rosa, dapat na ba kaming mamagitan? Tanong ni Isko na nasa tabi niya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Nanatiling tahimik si Rosa sa loob ng ilang segundo. Isang katahimikang kasing bigat ng isang hatol. Nakikita niya kung paano pilit na bumabangon si Paulo mula sa lupa. Kung paano nito hinarap ang mga lalaki nang hindi gumaganti. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng kanyang anak. Isang anyo ng dangal na matagal na niyang hinahanap. Huwag muna. Ang mahinang tugon ni Rosa, ang kanyang boses ay gumaralgal. Kailangang maramdaman ni Paulo na ang mundong pinili niya ay walang awa. Kailangan niyang maunawaan na, sa labas ng aking mga bisig, tanging ang sarili niyang paninindigan ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang sitwasyon ay mabilis na lumala. Inilabas ng isa sa mga lalaki ang isang patalim. Ang kintab nito sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang babala ng kamatayan. Kung ganoon, tapusin na natin ito. Isang babala para sa lahat ng mga taong akala ay makakatakas sa utang sa amin. Sa huling sandali, bago dapo ang patalim sa katawan ni Paulo, isang matanda at uling-uling na kargador ang biglang humarang. Ang matandang ito ay ang kasamahan ni Paulo sa site na madalas niyang binibigyan ng bahagi ng kanyang tubig. Huwag! Maawa kayo sa bata! Sigaw ng matanda habang pilit na itinutulak ang mga lalaki. Dahil sa pagkagulat, ang mga lalaki ay panandaliang natigil. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Paulo na kumilos, ngunit hindi para tumakas. Sa halip, niyakap niya ang matanda para ito ang maprotektahan sa anumang saktan. Ang pagpapakita na ang kanyang puso ay nagsisimula na ring tumibok para sa iba, hindi na lamang para sa kanyang sarili. Isko! Ngayon na! Ang malakas na utos ni Rosa. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto ng itim na sasakyan at ilang mga lalaking nakasuot ng suit ang mabilis na lumapit sa site. Ang mga maniningil ng utang, nang makita ang tindi ng puwersang paparating, ay mabilis na nagtatakbo palayo. Iniwan si Paulo na nakahandusay sa lupa. Duguan ngunit buhay. Dahan-dahang lumapit si Isko kay Paulo. Ayos ka lang ba, boy? Tumango si Paulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sino sila, Isko? Bakit sila laging nandyan kapag malapit na akong mamatay? Hindi mahalaga kung sino sila, Paulo. Ang mahalaga ay ang ginawa mo kanina. Ipinagtanggol mo ang taong walang kinalaman sa'yo.
Baka nga may pag-asa pa ang kaluluwa mo, sagot ni Isko habang tinutulungan itong tumayo. Habang naglalakad palayo si Isko, naiwan si Paulo na nakatingin sa papalayong itim na sasakyan. Isang pakiramdam ng pamilyar na bango ang tila dinala ng hangin sa kanya. Isang amoy ng kape at langis na nagpapaalala sa kanya sa isang taong hindi niya makalimutan. Sa loob ng sasakyan, napasandal si Rosa sa upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isko, dalhin mo na siya sa ospital. At pagkatapos ay ihanda mo ang lahat. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Oras na para magkaharap kaming muli. Ngunit ang muling pagkikita ni na Rosa at Paulo ay hindi magiging kasing dali ng inaasahan. Isang malaking revelasyon ang naghihintay kay Paulo sa ospital. Isang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama na maaaring bumura sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pagkatao. Sino nga ba ang ama ni Paulo at ano ang kinalaman nito sa yaman na itinatago ni Aling Rosa sa loob ng maraming taon? Huwag mong subukang tumayo, Paulo. Ang mga sugat sa iyong katawan ay madaling maghilom, pero ang mga sugat sa iyong dangal ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pananahimik at pag-unawa. Ang boses ni Aling Rosa ay hindi nanggaling sa pintuan, kundi mula sa anino ng madilim na sulok ng silid sa ospital. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay tila humahalo sa pamilyar na bango ng langis at kape na laging dala ng kanyang ina. Dahan-dahang imulat ni Paulo ang kanyang mga mata. Ang bawat pagkurap ay tila may kasamang hapdi mula sa mga pasa sa kanyang mukha. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng puting kisame, nakita niya ang isang anyo na tila isang anghel na nagmula sa kanyang mga panalangin. Hindi na ito ang matandang nakasuot ng kupas na duster. Nakatayo si Rosa sa tabi ng kanyang higaan, suot ang isang payak ngunit marangal na puting blusa. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay puno ng isang uri ng liwanag na matagal nang hindi nakikita ni Paulo. Ang liwanag ng isang inang muling nahanap ang kanyang nawalang anak. Mama. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Paulo. Ang kanyang boses ay naging isang hikbi, isang pagsuko sa tindi ng emosyong bumabalot sa kanyang puso. Dahan-dahang umupo si Rosa sa gilid ng higaan at hinawakan ang kamay ni Paulo, ang kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho sa construction site. Hinaplos ni Rosa ang bawat sugat na tila bawat haplos ay isang panalangin ng pagpapagaling. Nakita ko ang lahat, Paulo. Nakita ko ang bawat pagkakadapa mo, ang bawat gutom na tiniis mo, at ang bawat pasakit na tinanggap mo nang walang reklamo. Higit sa lahat, nakita ko kung paano mo ipinagtanggol ang matandang kargador. Sa sandaling iyon, anak, nalaman kong ang tunay na Paulo ay nagbalik na. Patawarin niyo po ako, Ma. Napakawalang hiya ko. Itinapon ko kayo sa baha para lang sa isang babaeng hindi naman ako mahal. Hagulgol ni Paulo habang pilit na ibinabaon ang kanyang mukha sa mga kamay ng ina. Handa po akong magtrabaho habang buhay sa kalsada. Huwag niyo lang po akong itakwil muli. Huminga ng malalim si Rosa at mula sa kanyang bag ay inilabas niya ang isang lumang sobre na kulay kape na dahil sa kalumaan. Bago tayo magsimula muli, Paulo, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang yaman na mayroon ako ngayon, ang Rosa Group. Hindi iyon galing sa swerte lang. Iyon ang huling habilin ng iyong ama, si Roberto. Napatitig si Paulo sa sobre. Ang kanyang ama ay palaging misteryo sa kanya, isang lalaking pumanaw noong siya ay sanggol pa lamang. Ang iyong ama ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa probinsya, ngunit tinalikuran niya ang lahat para sa akin, para sa isang simpleng labandera. Pagsisimula ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na awit ng nakaraan. Bago siya mamatay, gumawa siya ng isang trust fund na lihim sa lahat, pati na sa kanyang sariling pamilya. Ipinangako ko sa kanya
Nagagamitin ko ang perang yon para sa iyong kinabukasan, ngunit may isang kondisyon. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang lahat hanggat hindi mo natututunan kung paano maging isang tunay na tao. Binasa ni Rosa ang isang bahagi ng sulat ni Roberto. Rosa, kung darating ang araw na ang ating anak ay malunod sa karangyaan at malimutan ang kanyang pinagmulan, bawiin mo ang lahat. Hayaan mo siyang maramdaman ang hirap na pinagdaanan nating dalawa. Dahil doon niya lang matatagpuan ang tunay na ginto ng kanyang pagkatao. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng ulan sa labas ng bintana ng ospital. Naintindihan na ni Paulo ang lahat. Ang bawat sipa, ang bawat gutom, at ang bawat pagtaboy sa kanya ay bahagi ng isang masakit, ngunit mapagmahal na plano ng kanyang mga magulang. Nagawa mo na ang iyong bahagi, Paulo. Wika ni Rosa habang pinapahid ang luha sa mukha ng anak. Ang lahat ng utang ni Cynthia ay nabayaran ko na. Wala ka nang dapat ipangamba sa mga creditors. Pero ang mansyon, hindi na tayo babalik doon. Bakit po, ma? Tanong ni Paulo. May bahid ng kaba. Dahil ang mansyong iyon ay puno ng mga alaalang puno ng pait. Ipinagbili ko na ang mansyon at ang kumpanya ay ipinaubaya ko na sa isang board of trustees. Sagot ni Rosa habang may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Babalik tayo sa probinsya, Paulo, sa maliit na bahay kung saan tayo nagsimula. Doon natin itatayo ang isang maliit na bukirin. Doon natin itaturo sa mundo na ang tunay na kaligayahan ay wala sa laki ng bahay, kundi sa lalim ng pagmamahalan sa loob nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Mang Isko. Madam, handa na po ang lahat ng kagamitan. Ang sasakyan ay naghihintay na sa labas. Tumayo si Rosa at tinulungan si Paulo na bumangon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Paulo ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng ospital, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa telebisyon sa lobby. Isang malaking sunog ang kasalukuyang tumutupok sa kilalang mansyon ng mga Sebastian sa Forbes Park. Ayon sa investigasyon, ang sunog ay sinadyang simulan ng isang babaeng nakatakas mula sa kustodya ng mga pulis. Napahinto si Paulo. Alam niya kung sino ang babaeng yon. Si Cynthia. Sa kanyang huling paghihiganti, tinangka nitong sunugin ang lahat. Lumingon si Paulo sa kanyang ina. Nakita niya ang katahimikan sa mga mata ni Rosa. Hayaan mo na ang apoy na yan, anak. Hayaan mong tupukin niyan ang lahat ng ating pagkakamali. Ang mahalaga ay narito tayo, magkasama, at handang magsimula ng bagong kabanata. Sumakay sila sa sasakyan ni Mang Isko. Dahan-dahang lumayo sa maingay at magulong lungsod patungo sa katahimikan ng probinsya. Ngunit sa likod ng kanilang sasakyan, isang misteryosong itim na kotse ang dahan-dahang sumusunod. Mayroon pa bang hindi natatapos na laban? O may isa pang lihim ang nakatago sa ilalim ng abo ng nasunog na mansyon? Ang bawat hakbang pabalik sa lugar kung saan tayo nagsimula ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat ng ating kahapon. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay may amoy ng basang lupa at sariwang damo, malayo sa nakakasakal na usok at amoy ng pera sa lungsod. Habang dahan-dahang tumitigil ang sasakyan ni Mang Isko sa harap ng isang payak na bahay na bato, naramdaman ni Paulo ang isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman noon sa mga pinakamalalaking business deal. Ang bahay na ito, na may malawak na bakuran at puno ng mangga sa gilid, ang tanging saksi sa mga unang hakbang ni Paulo noong siya ay bata pa. At ngayon, ito rin ang magiging saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Dahan-dahang bumaba si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Wala na ang mga chandelier, wala na ang mga marmol na sahig, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamarangyang palasyo sa buong mundo. Narito na tayo, Paulo. Dito,
Ang tanging mahalaga ay ang pagmamahalan nating dalawa. Malumanay na wika ni Rosa habang hinahawakan ang braso ng anak. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang binuwag ng tunog ng mabilis na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Ang itim na kotse na sumusunod sa kanila mula pa sa ospital ay tuluyan ng huminto. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang babaeng halos hindi na makilala, si Cynthia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga damit ay may bahid ng uling at dumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabaliwan na dulot ng matinding pagkatalo. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong maging masaya habang ako ay wala ng matakbuhan? Ang boses ni Cynthia ay tila isang naghihingalong hayop, punong-puno ng pagkamuhi. May hawak siyang isang maliit na bote ng gas at isang lighter. Ang apoy nito ay aandap-andap sa hangin. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Susunugin ko rin ang butas na ito gaya ng ginawa ko sa mansyon. Mabilis na humarang si Paulo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Cynthia, itigil mo na ito. Tingnan mo ang sarili mo. Wala nang matitira sa'yo, kundi ang galit mo. Hindi mo ba nakikita? Ang apoy na dala mo ay hindi kami ang tutupukin, kundi ang sarili mong kaluluwa. Wala akong pakialam. Ninakawan niyo ako. Ang yaman na dapat ay sa akin. Kinuha niyo. Iyaw ni Cynthia habang dahan-dahang lumalapit. Ang bote ng gas ay itinaas niya na tila bahanda ng isaboy. Hinawakan ni Rosa ang balikat ni Paulo. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likuran ng anak. Tiningnan niya si Cynthia ng may matinding habag. Isang tingin na mas masakit pa para kay Cynthia kaysa sa anumang parusa. Cynthia, hindi ka namin ninakawan. Ang kasakiman mo ang kumuha ng lahat sa'yo. Pero kahit sa huling pagkakataon, bibigyan kita ng pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang lighter na yan at hayaan mong ang batas ang humusga sa'yo. O ituloy mo ang balak mo at tuluyan ka nang mawawala sa mundong ito nang walang kahit isang taong makakaalala sa pangalan mo ng may pagmamahal. Nanginig ang mga kamay ni Cynthia. Ang apoy ng lighter ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Si Mang Isko, sa kanyang pagiging alerto, ay kanina pa tumawag ng tulong. Napaluhod si Cynthia sa gitna ng kalsada. Ang lighter ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri at namatay sa basang lupa. Ang kanyang mga hagulgol ay pumuno sa katahimikan ng probinsya. Isang hagulgol ng isang taong na-realize na ang gintong hinabol niya sa buong buhay niya ay isa lamang ilusyong sumunog sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis at piniranggot ang mga kamay ni Cynthia. Habang isinasakay siya sa patrol car, lumingon si Paulo sa kanyang ina. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahan nang naglalaho. Nang muling bumalik ang katahimikan, pumasok sina Rosa at Paulo sa loob ng kanilang bahay. Ang loob nito ay amoy kahoy at mga lumang alaala. Sa kusina, dahan-dahang kinuha ni Paulo ang isang kettle at nagsimulang magpakulo ng tubig. Hayaan mong ako naman ang magsilbi sa iyo, ma. Wika ni Paulo, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at paggalang. Gagawa ako ng kape. Ang paborito mong kape. Napangiti si Rosa habang nakaupo sa isang lumang silyang gawa sa kawayan. Pinanood niya ang kanyang anak, ang lalaking binihisan ng hirap upang mahanap ang tunay na dangal. Sa bawat tunog ng kutsara sa tasa, sa bawat usok ng kape na humahalo sa hangin, nararamdaman ni Rosa ang tagumpay ng isang ina. Salamat anak, tugon ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nang gabing iyon, habang ang mga kuliglig ay nagsisimulang umawit sa paligid,
Naupo ang mag-ina sa beranda. Pinagmamasdan nila ang mga bituin na tila ba mas maliwanag sa langit ng probinsya. Wala silang dalang ginto, wala silang dalang mga titulo, ngunit sa gitna ng kanilang payak na pamumuhay, nahanap nila ang kayamanang hinding-hindi mananakaw ng sinuman, ang kayamanan ng kapatawaran at ang init ng isang tunay na tahanan. Dito nagsisimula ang tunay nilang buhay, isang buhay na hindi na kailangan ng pagpapanggap dahil sa wakas, ang puso ni Paulo ay kasing linis na ng tubig sa batis ng kanilang probinsya. Pawi, ang bawat pagsikat ng araw sa kabukiran ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puno ng luha at pait. Ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng kagalakan at kapayapaan. Sa malawak na lupain na puno ng mga luntiang tanim, makikita ang isang lalaking may matitigas na balikat at mga kamay na sanay na sa hawakan ng araro at dulo ng pala. Si Paulo ay hindi na ang lalaking nabulag ng kinang ng ginto. Siya na ngayon ang lalaking nakahanap ng kayamanan sa bawat butil ng palay at sa bawat patak ng pawis na nagmumula sa kanyang marangal na paggawa. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Aling Rosa sa isang lumang tumba-tumba. Ang kanyang muka ay hindi nabakas ng pagod o takot. Ang bawat guhit sa kanyang balat ay tila mga mapa ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa tibay ng pusong handang magpatawad. Pinagmamasdan niya si Paulo na masayang nakikipagpalitan ng biro sa mga kapwa magsasaka, isang tanawin na dati ay tila isang imposibleng panaginip. Ma, heto na ang tanghalian niyo. Mainit pa ang sinigang na niluto ko. Saktong-sakto ang asim gaya ng itinuro niyo sa akin. Wika ni Paulo habang inilalapag ang isang payak na basket sa harap ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ni Rosa at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Isang paggalang na dati ay itinapon niya, ngunit ngayon ay kanyang pinakamahalagang tungkulin. Hinatid ni Rosa ang isang matamis na ngiti at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang sampal ni Cynthia, ang pagtataboy sa gitna ng baha, at ang mga gabing puno ng pag-iyak ay tuluyan ng naglaho sa hangin. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay nakarating na sa hantungan. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan sa piling ng isa't isa, malayo sa mga pader ng mansyong gumuho na kasama ng kanilang mga pagkakamali. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling buhay sa bawat pusong nakinig. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa loob ng isang tahanang may respeto, pagpapakumbaba, at wagas na pag-ibig. Ang ginto ay maaaring matunaw at ang mansyon ay maaaring masunog. Ngunit ang dangal ng isang tao at ang pagmamahal ng isang ina ay mananatiling nagniningning kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, naglalakad ang mag-ina patungo sa kanilang maliit na bahay, magkahawak kamay at may mga pusong puno ng pasasalamat. Ang bagyong sumubok sa kanila ay lumipas na at ang iniwan nito ay isang mundong mas malinis, mas payapa at mas puno ng pag-asa.